Pag-usapan natin 'to si Saldico tsaka yung yaya niya. Di umano. Dito pag-usapan natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ngayon naman, pag-usapan natin to si Saldico tsaka yung yaya niya. Di umano. Dito pag-usapan natin. Unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. May mga banta umano sa buhay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang inihayag ngayong araw ng kanyang legal counsel na si Attorney Rui Alberto Rondain. Ayon sa abogado, natatakot ang dating mambabatas na umuwi ng Pilipinas. Pangunahin na dahil sa tensyon o matinding galit ng publiko. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend it. Yan, hindi ko maano tong siyempre pagtatanggol niya abogado eh. Normal yan eh, kasi kumbaga parang si Claire. Normal na ipagtatanggol niya si Bongbong Marcos. Ito rin, normal na ipagtatanggol mo si Saldico. Kliyente mo yun, tumatanggap ka ng pera sa kanya. Trabaho ng abogado yun, wag natin sisihin. Pero, kung ililipat nyo sa Duterte, hindi nyo na trabaho yun. Ibig sabihin, lumalayo na kayo. Ipagtanggol mo lang yung kliyente mo na hindi siya yung pinagbibintangang mastermind. One of the mastermind. Dapat ganun. Ang problema kay Claire, instead na pinagtatanggol lang si Bongbong Marcos, nililipat pa sa Duterte. Ganun. Ganyan po kademonyo tong mga ito. Diba? So yun hindi na naaayon sa trabaho. So etong abogado, intindi natin, dapat tanggol niya talaga si Saldico. O kaya sa kanya, natatakot siya, si Saldico, na umuwi ng Pilipinas dahil kalahati daw gusto siyang makulong, kalahati gusto siyang yariin. Diba? Tatakot siya, baka barilin siya. Barilin si Saldico. Sa yaman mong yan, okay, hindi ka mababaril ng mga pipitsuging tao. Saldico. Sa dami mong pera, I'm sure marami ka ring gwardya. Marine nga di ba? Marines nga yung mga gwardya mo. Okay? So, hindi ka magagalaw. Imposible. Ng mga pipitsuging tao. Ang gagalaw sa iyo matataas na tao. At ang taong bayan, huwag mong katakutan na gusto kang patayin. Kasi gusto ka nilang umuwi dito para isiwalat mo yung mastermind. So kung may papatay sa iyo, hindi taong bayan. Ang papatay sa iyo, kapwa mo mastermind. Ang papatay sa iyo, yung mas mataas sa iyo. Kasi yung taong bayan, walang capacity yan para patayin ka. At the same time, hindi yan ang... Siguro may pagkakamali si Saldico. Pero yung taong bayan, gustong lumevel up. Kasi alam nyo to si Saldico, party list lang to eh. Iilan lang ang boto niyan. Tapos ganyang hawak ang pera. Huwag nga tayo maglokohan. Merong mas mataas kay Saldico. So kung yayariin ka ng taong bayan, hindi nila makukuha yung hustisya. Ibig sabihin, makakawala yung mas mataas pa sa'yo na mas mastermind pa. Maybe you are one of the masterminds, pero meron pang mas mataas sa yung mastermind talaga. Pinaka-mastermind. Ako, opinion ko to ha. Ayokong mamatay si Saldico. Sa totoo lang. Kasi alam ko hawak niya susi. Kung sino talaga yung tarantado, yung mga loko-loko. Ginagago ang Pilipinas. Hawak niya kung sino pa yung mas mataas. At makakasiwalat niya si Saldico.
So siguro yung ibang tao, ganyan din ang opinion katulad nung sa akin. We want you to go home safe para maituro mo yung mga loko-loko. Ba? Ewan ko kung mani. But I'm sure protected to nung mastermind. Hindi ito pauwi ng mastermind. Maniwala kayo. Magkakabuhol-buhol ang dila nito si Saldico. Magkakabuhol-buhol ang dila niya. Pag yan, nagisa yan ng abogado sa korte. Pag nagisa yan ni Marcoleta sa Blue Ribbon, magtuturo yan. Patay. So, patay yung mastermind. Hindi literally physically dead. Patay ibig sabihin ni may kalalagyan. Maituturo, makukulong. Isa rin sa ikinapangangamba ni Attorney Rondain ang posibleng karahasan ng publiko kung uuwi ng bansa ang dating kongresista. Ako personally, ang bigger fear ko is vigilante violence. Because nga everyone hates him. Because personally, I'm deathly afraid of vigilante violence. Someone who thinks that he's the moral guardian of the Filipino people will just take a paltik and shoot him anywhere. Mariin Takot siyang mabaril. Okay? In short, takot mabaril. Pero ako, kabaliktaran, hindi yung vigilante o hindi yung mamamayan ng babaril sa kanya. I don't think so. Kasamahan niya. Someone close to him na nakinabang. More than him. Sa flood control, sa ghost projects, yan ang babaril sa kanya. So, baka nga pinoprotekta. Mamaya may papakita ko. Yaya rin. Mariin ding pinabulaanan ng legal counsel ni dating Representative Ko na may air assets ang kanyang kliyente. Si Representative Ko, wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Mitsubishi Aviation. Kasi hindi naman pala sa kanya yung mga chopper. Hindi naman pala sa kanya yung mga private jet. Related lang sa kanya. Sa kanyang aviation. So sa madaling salita, sa kumpanya niya. Alam na this, di ba? Again, syempre, normal sasabihin ng abogado yun. Alam naman natin ganyan ang ginagawa talaga eh. Di ba? Alam natin niya sa negosyo. Huwag mo ipapangalan sa'yo. Pangalan mo dun sa korporasyon nyo. Para pag nagka-problema, problema ng korporasyon. So, kung si PRRD yan, di ginibayan. Pinadaanan sa pison. Ay, hindi pala, malalaki yan. Di ba? Paano kung pinagibayan? Kasi personal niya na kuha. O pinababalik sa gobyerno. Dinawala yung eroplano tsaka yung chopper. Pero pag sinabing sa korporasyon yan, hindi mo pwedeng galawin yan. Korporasyon yan, may iba pa rin may-ari niyan. Hati-hati. Kung may chopper, may chop-chop sila dyan. Siyempre. Hello. Nilusot. Okay, wala siyang chopper. Ang tanong, naniniwala ang taong bayan? Hindi. Kasi, ang problema dito, okay, ayaw niyang umuwi eh. Tapos magsasalita siya doon. Can you blame the people? Yung mga pinagsasabi mo, hindi pinapaniwalaan ng tao. Sabi mo, wala kaming pakialam sa pinapaniwalaan ng tao. Diba? Siyempre, wala kaming pakialam doon dahil mayaman kayo. Ang punto rito, paano natin susolusyonan, maibabalik yung tiwala ng taong bayan? Hindi nyo mababalik just by explaining. They want result. So, basta itanggi nyo, okay na? Yes, maybe sa korte, pwede lumusot. Pero sa tiwala ng taong bayan, no one will believe that shit. Pa rin si Mr. Ko sa Mitsubishi. You should ask the lawyer of Mitsubishi. Base sa naging pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon noong Setyembre, nagmamay-ari si Ko ng ilang helicopter na nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos. Ito ay batay na rin mula sa record. 4.7 billion. Dami nun, no? Tapos, yung naguhulog sa kotse, yung naguhulog sa bahay,
nalunod ng mga tao sa Cebu. Grabe. Ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ngunit para kay Attorney Rondait, misinformation ang naturang mga pahayag. I'm assuming that it's owned by Miss Ibis. I'm sure that he personally doesn't own any aircraft. I am not counsel to the aviation companies, so it wouldn't be fair for me to speculate on that. Samantala nanindigan ang kampo ng dating mambabatas na hindi sila magsusumite sa Office of the Ombudsman ng counter affidavit o kontra salaysay. Ito'y kaugnay. Kasi isipin ninyo, ha? Ganito ang paniwala ng taong bayan, tinuturo si Saldico at si Tambi. Pinupunto ko kanina sa inyo eh. Tapos ang gusto nilang imbestigahan Davao. Loko-loko rin to. Gago rin talaga tong kamera, no? Gusto nilang imbestigahan Davao tsaka yung Dolomite. Wala talaga sa ayos. Kaya walang mangyari-yari sa Pilipinas eh. Nagkaloko-loko na yung Cebu. Ganito pa ang reaksyon ng gobyerno. Siraan ng mga simbahan, takutin ng simbahan, ipasa sa Duterte ang imbestigahan, ang tagal pumunta ng Cebu, nawawala di umano yung mga congressman dyan sa Cebu. Ay nako. Tingnan nyo po itong post ni Jason sa Facebook, no? Okay? Ano sabi ni Jason sa? Yaya ni Saldico, huli pero di kulong. I was just informed by my source at the NAIA that a female passenger was offloaded by the BI, Bureau of Immigration at the Ninoy Aquino International Airport due to suspicious travel itinerary. So naharang, na-offload. Okay, kasi pupunta ng Hong Kong, tapos may connecting flight sa Paris, sa France. Siyempre, kailangan mo dyan, di ba, yung meron kang visa and at the same time, kung may connecting flight ka, tapos may pera ka, di ba, alam mo na may travel itinerary ka, anong gagawin mo ron? Alam mo naman sa di ba? Oo. After interrogation and review of her documents, sabi ni Jason a very new visa and records of her supposed sponsors, the BI authorities confirm that she is the yaya of former House Appropriation Committee Chairman Ako Bicol Party List Saldico. Bago yung visa tsaka yung records niya. So, ibig sabihin, parang baka minadali yung ID, bago yung ID, bago yung record, baka bago yung bank account. We don't know. Anong ibig sabihin dito? Pero, pinaalis. Bakit? The female passenger name withheld was scheduled to board the plane to Hong Kong with connecting flight to Paris, France. She was not detained. Yan po ang sabi ni Jason sa. Tanong. Tanongin natin si Saldico, totoo ba yan? At sana kung ito ay hindi totoo, itanggi nyo. At I'm sure, kung totoo yan, sasagot si Jason sa. Pero kung hindi totoo yan, hindi sasagot si Jason sa. Fair enough. Total, nagsasalita yung abogado mo, pagsalitain mo na rin kung ito'y totoo o hindi. Kaya nga nililinaw natin, totoo ba to o hindi. Kasi kung posibilidad, kung ito ay totoo, wala talagang plano umuwi si Saldico. Talagang patatakasin yung yaya. Alam nyo nga kung bakit? Yan yung sinasabi ko eh. Hindi yan pauuwiin dito. Drama-drama lang yung pauuwi nila si Saldico kasi mahuhuli. Yung dalawang alalay niya nga na pinagdidelibera ng pera, pinatakas. Kaya ito si Browner, hindi nyo nga mabantayan. Nakakatakas yung eroplano, helicopter ni Saldico. Pati yaya, muntik nang makatakas. Yung alalay niya nakatakas, asama ka pa sa gera, animal. Anong nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Posibleng may hawak to. Kaya pinapatakas. Remember, kung yaya yan, kasama yan
Kung asaan si Saldi. Di ba? Ano yan? Close in yan. Kung bagat sa bodyguard, close in bodyguard, may close in bodyguard, may close in na yaya. Yan talagang nagsisilbi sa'yo. Nakikita niyan yung in and out ng pera. So kung totoo ito, sabi nga ni Claire, if this is true, sure yan, may hawak na ebidensya tong yaya. Dapat maimbestigahan ito. Kung totoo ha, at kung hindi totoo, tanggi mo saldi ko. Diba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman